Yes, mga kapensioner, MUP, Men and Uniform Personnel, marami pa rin kayong mga tanong. Sa dami ko ng paliwanag, marami pa rin tanong. Anyway, sasagutin natin yung mga tanong ninyo sa pamamagitan ng aking post dahil hindi ko kaya kayong sagutin. Kung nai-snub ko kayo, pasensya kayo. Hindi ko kaya dahil nga yung PGMC nagreklamo sa dami ng tatawag kaya nangyayari hindi rin sila sumasagot. Nagbigay sila ng number pero hindi sumasagot. Yun yung problema. Kaya talagang ang gagawin ninyo ay pumunta kayo sa PGMC. Now, doon sa others, sa police, sa Coast Guard, sa BGMP, doon kayo mismo pumunta sa inyong kung saan kayo nagpipensyon, kasi ramdam ko kung ano yung nangyayari sa EFP na dinidiscuss ko, same with others, military, men in uniform personnel. Ganun rin sa inyo. Sa PNP, alam ko, nagkakasawan kayo dyan. Kaya lang, mahirap magkaso ng individual. Napakahirap kasi gastos nyo yun. Mas maganda mag-usap-usap kayo na halimbawa 100 kayo para hindi kayo magastusan. Kasi sa PNP kasi you are civilian. Pero pwede rin kayo magreklamo sa mga opisina na investigating body. Mayroong tawag doon sa PNP yung katapat ng basta pwede nyo ireklamo ang individual. Individual. Paano nyo individual? Paliwanag ko. Paano sa individual? Pag individual, halimbawa, niloko kayo, sabihin niya, natanggap na ninyo. Sasabihin, fake news yan. Dapat alam nyo yung pangalan. Then, kung halimbawa, sa probo, example na lang sa probo, kasi hindi ko ganong alam yung mga background ng iba, Sa Armed Forces of the Philippines, sa Pensioner Management Graduate Center, pag may sundalong kausap nyo, huwag yung civil employee kasi pag civil employee, sa korte kayo magreklamo eh. Okay, pag may sundalong sabi, fake news, or may nagsabi na natanggap nyo na. Okay, dito sa fake news, tinuturuan ko na kayo kasi nga, ang dami yung tanong eh. Pag sinagot kayo na fake news, aalamin nyo kagad ang pangalan ng sundalo na nagsabing fake news. Diretso kaagad kayo sa Provost Marshal. Magbigay kayo ng affidavit na sinabi ni si Sergeant Juan de la Cruz na fake news daw yung aming differential from 2000-2013. Yun lang isabihin nyo. Kasi ako ang magsusuporta sa inyo. Ako ang magbibigay ng affidavit sa inyo na yung 2000-2013, ako ang magbibigay ng suporta sa statement nyo. Ano ba sasabihin nyo? Punta kay Provost Marshal, sinasabi ni Sergeant Juan de la Cruz, fake daw ito. Paano naging fake? Na mayroon na ilabas si Pangulong Duterte ng kanyang administrasyon 2017. That is more or less 18 billion sa AFP. Dimension na kung hindi ako nagkakamali, 68 billion. Okay, balik tayo. Yun lang sabihin nyo sa proposal. Sinabi ni Sergeant Juan de la Cruz na fake news daw yon. Paano naging fake news? Na mayroong sulat ng DBM to AFP na hinahanap yung 14 billion. So yun ang gagamitin nyo. Ilalabas natin yung dokumento na yan. Then yung affidavit ko. So yung reklamo nyo ay magiging legit yung reklamo nyo because ako ang magtitistigo, magsusuporta sa inyong statement. So wala kayong problema doon. Mapapabilis ang inyong differential. Tandaan nyo yan. Kasi kung pupunta lang kayo ng PGMC ng palop, maubos ang pera nyo kapapalop, hindi lalabas ang pera nyo dahil sindikato na ang nasa likod nito. Tandaan nyo, 2021 ko pa nga nahabol to. Kasi kung mali yung sinasabi ko, matagal na ako mayroong cyber libel case. Now, kung sa Facebook naman, na sino nagsabi sa inyong sundalo, basta sundalo lang. Kasi pwede natin ireklamo
doon sa Provost Marshal. Cyber libel. Pag sinabi niyang fake. And I will give you affidavit and other documents na hindi fake news yan. Very clear yan. Dokumento yan. At, sorry, Colonel Mansulim, I will quote you na nag-usap tayo. Then, Commodore Cases. Then, yung Task Force Differential Commander noong 2021. Pwede alamin natin kung sino yun. Siya ang nag-brief sa akin na itong perang natira, 4.9 billion. So, very clear yan. Pag mayroon nagsabi ng fake news na sinabi sa inyo ng PJMC, diretso kagad sa Provost Marshal. Kung may nagsabi diyan sa iyo ng sa social media, charge natin cyber libel. Ako ang magsusuporta sa diretso kaagad kayo sa Provost Marshal. Very clear yan, ha? Pag sinabing fake news. Second, pag sinabi niyang natanggap nyo na. Okay, pag sinabi niya natanggap nyo na, anong year na natanggap ko na? Now, kung wala siyang sinabi, doon kayo bumunta sa 2017, September 2018. Yan tingnan nyo. Kung wala, at nakakasigurado kayo na walang pumasok na sa ATM ninyo, siguradong kailangan magreklamo na kayo. Pumunta ng Provost Marshal na sinabi ni Sergeant Juan de la Cruz, natanggap ko na. Yet, hindi ko man natanggap. Base sa aking bank statement account, wala. Based sa payslip galing sa finance, wala. Now, sasabihin niya natanggap ko, niluloko niya ako. So, anong case nun? Article 97. Ha? Article 97. I-search nyo sa Google, lalabas ang definition ng Article 97 na discipline and good order. At pwede nyo idagdag ang Republic Act 11032. So ano yung Republic Act 11032? Ito yung batas na nagsasabi within 15 days dapat matugunan ang inyong reklamo, matugunan ang inyong request. Now, kung mga special case, dapat ang head of the office magpapaliwanag bakit hindi nabibigay ang inyong nire-request. So, pwede nyo i-charge, ulitin nyo, Republic Act 11032. Pwede rin doon sinasabi niyang fake news. I-charge nyo rin yun sa 11032. Dahil lalabas doon na hindi rin natin natugunan yung inyong action. So, pwedeng dalawa yan. Pwede nyo ipagsabay. Republic Act 11032 and ano pa isa? Article of War 97. Now, kung hindi nyo alam, ang decidido magreklamo, magtanong kayo sa abogado nyo. Or, pwede nyo yung gawing abogado kasi ako magtitistigo sa inyo. Kasi nga, niluloko na kayo. Marami ring nakahanap sila na mga manluloko rin. Isa na yan si Sergeant Romeo Saison. Pwede nyo nang kasuhan niya si Romeo Saison ng cyber libel. Ako ang magsusuporta sa inyo. Dahil wala siyang basihan na sinasabi niyang fake news. Tayo, may dokumento tayong fake news. What I mean, may dokumento tayo na mayroong tayong ebidensya. At ako mismo ang testigo nyo. Nag-briefing sa akin yung Task Force Differential Commander noong April 20, 2021 na sinasabi niya may 4.9 billion na tira. Ito, sir. Ang problema lang kasi maraming byuda na fake account. Ang problema, tinanong ko bakit yung mga principal pensioner dinamay nyo. Kasi sir, ito. Hindi niya maipalawanag sa akin kung bakit. Now, sabi niya, i-release yan sir pag nagkaroon ng MOA from PSA in the Malacanang. Yan. Kung yun nag-okay na yung MOA nila sa nung 2021 pa eh. And yet, hanggang ngayon, hindi pa nila ni-release. So, sa mga pensioner, AFP, and other men in uniform personnel, lumabang kayo sa karapatan nyo dahil ginagago na kayo. Kayo naman, naging uniform personnel pa naman kayo, ang siga nyo kalsada, ang siga nyo sa taong bayan, tapos ngayon, hindi kayo siga. Diyos ko naman, ay apo. Lumaban tayo sa itong karapatan. Mawala na lang tayo sa mundo. Doon pa tayo natakot.
Nung bata-bata pa tayo, ang yabang natin, ang siga natin, na mahaba pang buhay natin sa kalibutan. Ngayon maiksi na lang, lalo tayo na doon. Ipaglaban ang inyong karapatan. Si Colonel Segundo Esmitran Jr. nagsusuporta sa inyo sa inyong reklamo. Maraming salamat.